Welcome back mga kapuso. Nako, the next guest that we have on Showbiz Central, matagal na tayong pinapaligaya sa pelikula at telebisyon. Pero masasabi ba natin na kilala natin siya? Please welcome on Showbiz Central, Miss Jolina Magdangal. Hi! Good afternoon, Hindi ko pa kilala, parang nailathala ko niyata yung buhay ko. I think marami silang malalaman na bago tungkol sa'yo today. Because we will look into the story of your life. Tignan nga natin to. Jolina, let's start by looking at how successful you've become since you started in showbiz. Success hindi lang sa career mo bilang actress, bilang singer, but in a lot of other things. Let's watch this. Makulay at masayahin. Ganito nakilala si Jolina Magdangal mula pa man ang una natin siyang makita on television. And through the years, she was able to establish herself bilang isa sa mga kinikilalang fashion icons at youth models aside from being an actress and a singer. Public pa siya eh, masayahin ako. So, iba nga nagdaling makasamahan. Jolina really wanted to become an entertainer. But what struck me about Jolina the most was ang sense of commitment niya. Her feet, ever since she was a small child, her feet were always firmly on the ground. Ano siya, realistic siya, hindi siya maarte, hindi siya nagpapantasya. Naging light yung pagtatrabaho namin together, pagsasama namin. Because Jolina naman is a fun person to be with. Si Marvin kasi ano yun eh, alaskador eh, yung manunokso. Si Jolina naman, patulera. So, nag-blend sila, very natural. Eventually, na-develop na yun. Nag-click sa mga tao. Eventually, pinasok na rin ni Jolis ang mundo ng pagninegosyo, where she was able to share her sense of fashion to everyone. Matagal na pala niyang dream. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng business. Eh, nung one time, nakita namin itong property na to, itong building na to, this is her first investment. Nag-start na kami ng Jolina's Fashion Gallery. Dito din sa Jolina's Fashion Gallery, dito rin na-develop yung idea ng Jolina Doll. Yung first edition, we sold about more than 25,000 pieces. But more than her talent and her fashion, isa sa mga pinakamahalagang naibahagi ni Jolina sa maraming tao yung kanyang pusong matulungin. At nagawa niya ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga charitable institutions and foundations na sinuportahan niya hanggang ngayon. Buhay niya tong showbiz eh. But on the sides, she wants to put up a daycare. Oo, she wants to put up a home for mga retired priests and nuns. Tapos yung mga home for the aged, yung mga gusto niya. In many different ways, no? Yun lang presence niya, natatouch niya yung mga tao, no? Ang pinaka-importante sa akin is yung example na nabibigay niya, di ba? Hindi lang yung naitutulong niya sa mga bata, kundi yung inspiration na naibibigay niya sa mga kapwa niya artista. There you go, Jolens. Alam mo nung pinapakita yung mga earlier videos na napaganon ka dahil you saw yung mga early footage mo in showbiz. Yung may mga butterfly pa. Yung mga ano pa eh, wala pa ako talagang kapaki-pakialam na tao pala ako. Akala ko Christmas tree ako. Kaya medyo natutuwa pa po nakikita ko yung mga ganung mga pictures. Early on, saan mo naku yung drive mo to enter showbiz na ipagpursige itong pag-acting, pag-singing? Alam mo Mon, ewan ko lang kung maniniwala yung mga tao, pero parang hindi sila maniwala. Pero mahihain ako talaga. Shy ka? Shy ka sa mahihain ako talaga. Pero ang nangyayari, para hindi makitang mahihain ako, gusto ko dumaldal. Gusto ko, pag lalo akong kinakabahan, mas dadaldal ako. Kaya pag mas madaldal ako, halimbawa pag may mga audition, o kaya kung ano man mga show na big time, mas gusto ko yung nakikipagkwentuhan ako kaysa yung parang, wag daw magsasalita kasi may ganyan. Hindi ko kaya yung nakaganon lang. Parang feeling ko talagang gusto ko makipagkwentuhan, gusto kong galaw ng galaw. Kasi ayoko makita na parang, uy, mayayain pala to. Di halata, diba? And through the years, you know, a lot of people are saying na napaka-successful mo na movies, TV, parang nagawa mo na album. Parang nagawa ko na nga talaga. And now you're a successful businesswoman. You know, you have your Jolina dolls, your shop, your fashion.
Ano pa ba ang hiling ni Jolina in terms of career and personal? Siyempre siguro sa career, may mga roles pa naman ako na hindi nagagampanan. Like yung mga talagang challenging na pa-sweet pero killer pala. Yung mga ganyan. Mga offbeat roles. Oo, mga off. Pero gusto ko sana, pag nagawa ko yun, yung talagang ready na ako gawin. At this point, ready ka na ba? Sa mga ganun, medyo parang gusto ko nang itry, syempre. Para naman, makita naman ng mga tao na hindi na lang puro pa-tweetums. At saka, yung kilig na yun kasi, yung mga pakilig-kilig, siguro natutuwa pa rin sa akin yung mga iba na ganun yung mga roles. Pero, siguro kung mabigyan lang ng right project for yung mga character role, why not, diba? What about an indie movie for Jolina? Why not? Diba sa akin? Lalo na pag indie kasi feeling ko talagang hindi naman sa walang pakialam, pero doon lumalabas yung pagiging artistic ng production ng buong pelikula, from the director hanggang sa artista, hanggang sa buong production. Kaya masaya pagka mag-indie. Gusto ko rin ma-try yun. Alright, there you go. Isang kahiling ni Jolina Magdangal. Pero ang susunod na bahagi ng buhay ni Jolina na makikita natin, mga kapuso, isang side ni Jolina na malayong malayo sa kung anong nakikita natin on screen. Let's watch this. Her life on camera may be filled with a lot of accessories, pero sa likod nito, simple lang ang konsepto ni Jolina ng pagiging masaya at magpapasaya sa mga taong mahalaga sa kanya. Sobrang siyang sweet kasi naalala ko, a few years back, Christmas, binigyan niya ako sinulatan niya ako ng letter, binigyan niya ako ng card and a gift. So, feeling ko sobrang, na-touch ako sa kanya kasi sobrang siyang thoughtful. Pagsaset, saya lang yan. Napaka-sweet. She writes letters all the time, mga notes. Especially nung halos araw-araw pa kami magkasama dati. She remembers pa birthday mo, she would text you. And I remember her also na she's very fond of, writing short notes. Kaya Si Jolina, yan, pagdating sa personal niyang buhay, napakasimple niyang babae, napakasimple niyang tao. Si Jolina, the way I see her, just every time kami nagkakausap, simple lang ang pangarap niya sa buhay. Gusto niya maging normal na housewife. Yung tahimik na buhay, yung nag-grocery lang siya, nagluluto, maghahatid ng mga anak sa school, susundo, mag-prepare ng lunch, dinner, ganun ang kasimple ang gusto niya. Yung normal na buhay, normal na routine ng babae. Yung simpleng pangarap ni Jolina na yon na isang maging housewife at magkaroon ng mga anak na kanyang mga sariling anak, that makes her, for me, a wonderful person. Kasi despite of yung kala ng mga tao, career-oriented, maraming gustong marating pa. But si Jolina, if you would just know her, napakasimpleng tao. Lagi niyang sinasabi, ang gusto ko lang makita ko yung tao magmamahal talaga sa akin forever kung sino man siya. Hindi dahil siya si Jolina Magdangal. what she's looking for is, someone who give her yung contentment ba. Sometimes even marami kang success na nararanasan in life, but iba rin kasi yung nakukuha mo out of yung having that special person beside you who completes you talaga. Simple lady with simple wishes in life. Na ako for sure makakamit niya yan kasi mabuting tao siya. Alam ko na masaya siya ngayon at kung ano man yung past na nangyari sa kanya, alam ko na dumating siya sa point na talagang naapektuhan siya, pero nakapag nag-decide siya at nakapag-move on na siya at alam ko masaya siya ngayon. There you go. All your